Philippine Area of Responsibility ngayong linggo, mahigpit na binabantayan. Mga estudyante ng Apolonio Samson Elementary School sa Quezon City, walang pasok ngayong araw matapos masunog ang bahagi ng paaralan. 20 bahay natupok din. Jordanian journalist at 2 Pilipinong TV crew kumpirmadong hawak ng Abu Sayyaf ayon sa Malacanang. Raymart Santiago at Claudine Barreto at kolumnistang Simon Tulfo nagharap-harap sa Pasay Prosecutor's Office. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad na naman ng bawas presyo. Gamit na cooking oil, mabisa nga bang alternatibo sa krudo para magpatakbo ng sasakyan? At mga anak ni Comedy King Dolphy naghandog sa kanya ng sorpresa noong Father's Day. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na mga unang balita. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Update po tayo sa lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning ulit, Mang Tani. Good morning, Igan. Wala na nga ang bagyong si Butchoy dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Patungo na yan ng bansang Hapon. Pero binabantayan pa rin natin itong isang tropical storm. Ang international name niya ay Talim. At ito ay huling namataan ng Pag-asa dito sa layong 800 kilometro sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At ito ay patuloy na kumikilos, Igan, pahilagang silangan. Yung direksyon na tinahak ni Butchoy ay susundan nitong bagyong si Talim. At kung titingnan niya natin itong kanyang direksyon, mabagal lamang yung pagkilos nito. At maaaring, kung hindi magbabago ito ng direksyon, maaaring pumasok yan dito sa ating Philippine Area of Responsibility bukas. At ayon nga sa Pag-asa, ang kanyang lakas ay 75 kilometers per hour near the center at bugso ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang silangan at itong kanyang position, Igan, dahil nandito sa may kanlurang bahagi, ay makakaranas ng malakas na hangin itong iba't ibang bahagi ng ating bansa. At dito naman sa mga pag-ulan, makikita mo na dito sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, patuloy pa rin yung pag-ulan yan, lalong-lalo na sa western side. Kaya patuloy po nating pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide. Samantalang dito naman sa Mindanao, may mga pag-ulan din, yun nga lamang hindi kasing dalas at kasing dami ng inaasahan dito sa may bahagi ito ng Luzon. Samantala, doon naman sa ating malakas na alon, sabi nga natin, itong bagyong si Talim, patuloy na palalakasin ito ang hanging habagat. Kaya po, yung tinitingnan nating numero dito, Igan, ito yung gitna o sentro ng bagyong si Talim. Kaya yung alon dito sa may karagatan ng West Philippine Sea hanggang dito sa may Eastern Luzon, malakas po ang alon dyan, umaabot ng hanggang 2 meters. Kaya paalala po dun sa ating mga mangingisda, patuloy po silang maging maingat dahil maalon ang karagatan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani. Samantala na perwisyo ng baha ang mga residente sa ilang barangay sa Quezon City kahapon. Dalubog po pati mga alagang baboy. Sa Malabo naman, sinamantala ng ilang residente ang baha para makapamasada ng bangka. Narito ang report ni Julius Segovia. Napilitang lumangoy ang mga alagang baboy ni Aling Teresita matapos abutin ng baha ang bubong ng kural nila dahil sa walang tigil na pag-uulan. Ang tubig umaalpas hanggang sa papunta na rito. Kaya kami naglilikas. Okay. So kaya pati itong mga baboy na ito? Likas na namin. Ang ilang residente, kanya-kanyang salba ng mga gamit. Ang mamang ito, kinayang pasanin ng 2 anak. Inilabas din sa binahan nilang bahay ang lolong ito, nasakay naman ng wheelchair. Pero marami ang di pa rin lumikas. Yung iba, lumilikas na lang sa eskwelahan.
Hindi, kami dito lang kami sa bahay namin eh. Hindi naman kami nagpapanik kasi sanay na nga kami. Ang level natin dito katulad nito, 1 meter. Ang 1 meter hanggang dito na yan, bewang na yan. Dito lang ha, pero pagdating sa likod, medyo malalim na. Oo. Mga times 2. Gadibdib naman ang inabot ng baha sa West Riverside sa Barangay San Antonio dahil din sa pag-apaw ng isang ilog. Nakunan pang ang lubog sa tubig ang basketball court nito. Pinasok din ang isang tindahan kaya naglutangan ang paninda nito. May mga sasakyan po dito kanina eh. Nagmadali po kaming ilabas yun. Pinark po sa mas mataas na lugar. Tapos, nag-akit na po kami ng gamit. Mahigit 2 oras din po tumagal yung baha na hanggang dito po. Sa ilang barangay naman sa Malabon gaya sa Potrero, umabot ng hanggang dibdib ang baha. Kaya may ilang dumiskarte para kumita sa pamagitan ng pagbabiyahe ng mga improvised na bangka. Bumahari sa boundary ng Valenzuela at Obando, Bulacan. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Mahigpit pa rin pong binabantayan ang water level sa Lamesa Dam na posibleng umapaw ngayong tag-ulan. At naroon ang ating kasama ang si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, sa mga sandali ito, nasa 79.76 meters pa rin ang elevation dito sa Lamesa Dam. May tuturing pa ring red alert ang level na yan, bagamat bumaba na yan simula nga kagabi, at patuloy na rin gumaganda ang ating panahon at wala na mga pagulan. Ngayon, para ipaliwanag sa atin ang mga warning systems, dito sa Lamesa Dam, ay makakausap natin live si Engineer Teddy Angeles, ang plant manager ng Lamesa Dam. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, Ivan. Pakipaliwanag nga po yung mga warning systems natin. I understand color coding po ang meron tayong green warning, yellow warning. Ano ho ibig sabihin ng mga yan? So basically sa buong taon may rule curve kami wherein we have protocols to issue warnings, whether dry season or wet season. Mas particular sa wet season kasi yung warning system natin would entail yung communication with the communities downstream. Okay. So, for our normal maintaining level during the wet season, ang maintaining elevation natin is between 79.1 to 79.4. Above that, 79.41 to 79.6, that's yellow level. And red is 79.61 to 80.15. Then 80.15 yun yung overflow level natin. Pakipaliwanag nga po yung daloy ng tubig. Ito hong tubig natin dito nanggagaling sa Angat, dadaloy sa Ipo, pupunta dito sa Lamesa bago pumunta sa mga treatment plants natin at lumabas sa mga gripo sa mga kabahayan. So basically yun yung flow ng raw water supply ng dalawang concessionaire, basically yung tubig na na-impound sa Angat, it processed through NPC Dam, primarily for power generation and secondary yung irrigation and water supply. So from Angat Dam, it flows down to Ipo Dam where it is diverted towards Lamesa prior to distribution sa east or west zone. Okay, linawin lamang po natin, ang Lamesa, wala ho kayong gates at hindi kayo nagpapakawala ng tubig? So unlike Angat or Ipo where they open gates whenever they're about to reach yung critical level, yung Lamesa is equipped with an overflow facility lang. So parang pitchil siya na pag napuno, umaapaw siya doon sa nguso. So ito yung overflow facility which is designed to overflow in an regular estuary which is Tuliahan River. Okay, ano ho yung senaryo? Sakali ngang umapaw, at umapaw na ho ito nung panahon ng Ondoy, I understand. Ano ho ang magiging senaryo? Ano-anong lugar ang maapektuhan? So basically downstream of the overflow facility, ang dadaanan niya parts of Quezon City which is Fairview down to parts of Valenzuela up to Malabon, Nabotas. Babahain ho sila, ganun ba? Not necessarily kasi kung ang overflow maliit lang, parang halos laminar lang yung flow sa ilog eh. Except for Ondoy, iba yung overflow niya kasi malaki. So medyo turbulent siya, tsaka yung volume ng tubig na binagsak ng Ondoy, malaki. Pero for a normal overflow, halos laminar lang yung flow ng ilog. Laminar meaning hindi ho mararamdaman? Hindi siya nararamdaman, except for Malabon of course. Medyo low-lying na siya. Doon nga, umambon lang, bumabahan na eh. Panghuli na lang po, typhoon season na tayo. Inaasahan natin marami mga pagulan na darating. Ano ho ang ginagawa natin? What do we expect?
specifically during the rainy season, we are in the reduction mode in terms of inflows coming from Ipo. So basically, yung mga opening ng gates leading to aqueducts going down to La Mesa, nakatrottle na yan